Si Vic at ang magkapatid na oso na sina Briar at Bramble, ay misteryosong napadpad sa sinaunang panahon kung saan nakilala nila ang isang batang lobo na si Fei-Fei, at ang isang tribo ng mga sinaunang tao na tumulong sa kanilang mamuhay sa nakaraan. Sa kabila ng panganib na kinakaharap laban sa grupo ng mga mabangis na lobo, ay nagtulungan sila upang protektahan ang isa't isa at makabalik sa kasalukuyan na panahon. Ngayong araw, ikukwento natin ang storya ng Bunny Bears Blasts into the Past. Nagsimula ang kwento sa isang kuweba kung saan ipinapakita ni Vic ang mga prehistorikong larawan na nakaukit sa mga pader at ipinapaliwanag ang kahulugan ng mga ito. Kasama ang dalawang magkapatid na oso na sina Briar at Bramble, tinutulungan nila ang kaibigan na libangin ang mga turistang nandoon. Subalit, dahil sa kakaibang mga larawan, hindi pinaniniwalaan ng mga tao ang mga sinasabi ni Vic at nagsimulang umalis ang mga ito. Nalungkot ang lalaki sa pangyayaring iyon at nag-umpisang mag-ayos ng kanilang mga kagamitan. Samantala, habang nayayamot na nakaupo, napansin ni Bramble ang isang lumilipad at kumikinang na insekto. Lumipad ito patungo sa pader ng kuweba at nakalikha ng maliit na butas doon. Nilagay ni Bramble ang kanyang daliri sa ginawang butas ng butterfly at nagulat silang tatlo nang magsilabasan ang napakaraming kumikinang na insekto. Lumaganap ang mga ito sa buong kuweba at pinalibutan silang tatlo. Hinawakan ni Bramble ang isang butterfly na nagresulta ng napakalakas na liwanag. Nang lumisan iyon ay napansin ni Vic na nawawala ang kanilang mga kagamitan at maging ang mga nakaukit na larawan sa mga pader ay wala na rin. Nalilito man, lumabas sila mula sa kuweba at napagtanto nilang tila nagbago ang paligid. Ang dati na kagubatan ng mga pine tree ay naging kalbong bundok na ito. Ginamit ni Vic ang kanyang binoculars upang suriin ang paligid at laking gulat nang makita sa di kalayuan ang isang kumpol ng ruby at masaya itong tumakbo patungo roon. Pagdating sa kinaroroonan ng mga ruby, agad niyang sinunggaban ang mga ito at inisip kung gaano karami na kayamanan ang mapapasa kanya kung makukuha niya ito. Ginising siya ng magkapatid sa realidad at sinabing kailangan nilang hanapin ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Habang sila'y paalis, naapakan ni Briar ang ulo ng isang pagong. Agad namang lumitaw mula sa tubig ang iba pang mga kasamahan nito. Habang nasa likod sila ng isang malaking pagong, bigla itong tumakbo ng napakabilis palabas ng tubig at itinapon sila sa isang bangin. Nahulog sina Vic at ang mga oso sa isang putol na kahoy kung saan naroroon ang isang kawan ng mga rhinoceros na kumakain ng damo. Naipit silang tatlo sa loob ng kahoy at nagsimulang maglakad ng walang direksyon sa kapatagan. Habang naglalakad, hindi nila sinasadyang mabangga ang isang batang baboy ramo na naglalaro. Dahil dito, umiyak ng malakas ang batang baboy na ikinagalit naman ng mga malalaking kasamahan at hinabol sina Vic at ang mga oso. Tumakbo silang tatlo hanggang sa makarating sa isang malaking puno sa gilid ng bangin. Nang makalapit ang grupong humahabol sa kanila, bigla itong huminto na siyang ipinagtaka ng tatlo. Kinuha ng grupo ang maliit na baboy ramo at bumalik sa pinanggalingan nila. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ang mga bida nang marinig ang malakas na ungol sa kanilang likuran at nakita ang napakalaking ibon. Hinabol sila nito hanggang sa mapunta sina Vic at Bramble sa gilid ng bangin. Sinugod ni Briar ang ibon gamit ang isang lubad, na naging dahilan ng pagbagsak nito subalit dahil din doon nahulog si Briar sa malalim na bangin patungo sa kagubatan. Dahil sa tindi ng pagbagsak ng ibon, natamaan si Bramble at Vic ng kahoy sabay nahulog din sila sa ibang bahagi ng gubat. Nagising si Briar sa isang lugar na puno ng mga kawayan kung saan nakilala nito ang isang batang lobo na nagngangalang Fei-Fei na gustong makipagkaibigan sa kanya. Nais ng batang lobo na tulungan siya na hanapin ang mga kasama, kapalit ng pagtulong ni Briar na makuha ang isang courage fruit sa itaas ng bangin. Hindi ito pinansin ng oso at nagsimulang maglakad upang hanapin ang kanyang kapatid at si Vic. Samantala, makikita sina Vic at Bramble na tumatakbo dahil hinahabol sila ng mga sinaunang tao. Naigapos ng dalawa ang kanilang mga sarili at dahan-dahan silang nilapitan ng mga ito. Nang tuluyang makalapit ang kalaban, mayroong uod na tumungtong sa ilong ng isa sa kanila at dahil sa takot, nasaktan nila ang isa't isa at nawalan sila ng malay. Tinawanan lang ito ni Vic at Bramble nang biglang dumating ang isang babaeng kasamahan ng mga sinaunang tao na nagngangalang Lynn at binugbog silang dalawa. Sa kagubatan ng mga kawayan, patuloy na naglakbay si Briar at sinikap niyang hanapin ang daan palabas. Habang naglalakad ay naengkwentro niya ang malaking panda na natutulog. Natakot ang oso, ngunit ipinakilala ni Fei-Fei ang panda bilang tagapag-alaga ng kagubatan ng mga kawayan at palagi lamang itong natutulog.
Itinuro ng batang lobo ang daan palabas na agad namang pinuntahan ng oso, ngunit habang naglalakad, hinaharang siya ng mga maliliit na pandang nagkukulitan at pinagtatawanan siya. Binaliwala lamang ito ni Briar hanggang sa mapansin itong umaatras siya dahil binubuhat ito ng mga maliliit na panda sa ilalim ng kanyang mga paa, pabalik sa loob ng kagubatan. Matapos noon, nawalan siya ng balanse at bumagsak. Bumangon ito at sinubukan muling umalis. Ngunit pinipigilan siya ng mga makukulit na panda, na kahit saan sulok man siya mapadpad ay hinaharangan siya ng mga ito at pilit na pinababalik sa loob ng gubat. Sa ilang beses nitong pabalik-balik ay nilapitan siya ni Feifei at sinabing tutulungan siya nitong makalabas kung sasamahan niya ang lobo sa paghahanap ng prutas na iyon. Naiinis at may pag-aalinlangan man, pumayag si Briar at nakipagkamay. Dahil dito, lumapit si Feifei sa malaking panda at ginising ito upang libangin ang maliliit na panda at makatakas silang dalawa. Samantala, nakabalik na ang mga sinaunang tao sa kanilang nayon, dala ang nakagapos na sina Vic at Bramble. Naghain sila ng inihaw na manok at sabay-sabay na kumain. Bigla namang dumating ang isang kawan ng toro at inatake ang kanilang lugar at dahil dito, nagtakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay. Sa pagtakbo, nabundol ng toro sina Vic at Bramble kaya nakatakas ang mga ito. Nanatili si Lin at lumaban sa mga toro na mag-isa, ngunit hindi niya kinaya ang bangis ng itim na hayop at tumilapon nito. Sabay na daganan si Vic habang si Bramble ay tumakbo patungo sa kagubatan. Nang papalapit ang toro sa kanila ay ginamit ni Vic ang kanyang cellphone at kinuhanan ito ng larawan upang masilaw at mapigilan ang hayop na atikihin siya. Sa kabila noon, inatake pa rin ito ng malaking toro at tumilapon si Vic sa likuran ng kalaban. Bumalik si Bramble upang tulungan ang kanyang kaibigang labanan ang hayop at nagtagumpay sila. Kinuha ng matanda ang cellphone ni Vic at ipinakita ang larawan ng toro sa mga kasamahan. Dahil sa pag-aakalang naikulong nila ang espiritu ng toro sa cellphone, ipinagdiwang sila ng kanilang nayon at tinanggap sila bilang mga tagapagligtas at bayani. Samantala natagpuan nina Briar at Feifei ang daan patungo sa kagubatan at pinayo sa oso ang mga paalala upang maging ligtas at manatiling maayos siya dahil sa mga kakaibang nilalang sa kagubatan na yun. Kinagabihan, nakakita si Feifei ng isang kuneho at sa halip na iligpit ay ninakaw lang niya ang pagkain na dala nito. Nakita naman iyon ng ilang batang lobo na katulad niya at tinawag siyang duwag dahil hindi niya kayang mangaso at naaawa siya sa mga nahuhuli nito. Kinutya siya at tinawag na kahihiyan sa grupo ng mga lobo. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagpakita si Briar sa kanila at tinaboy ang mga batang hayop papalayo. Subalit, dahil sa kahihiyan, malungkot na tumakbo si Feifei upang magtago. Sa huling bahagi ng gabi, nag-usap ng masinsinan ang dalawa at naging determinado itong makuha ang courage fruit upang maging tunay na mandirigma ng mga lobo. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nilabanan ang anumang pumigil sa kanila. Hindi nagtagal, habang umiinom ng tubig sa may ilog, nakarinig sila ng ingay sa di kalayuan. Doon makikita ang isang bata na hinahabol ng mabangis at malalaking mga lobo. Huminto ang bata sa gilid ng bangin at dahan-daang nilalapitan ng mga ito. Lumapit si Briar upang iligtas ang batang lalaki nang dumating ang hari ng mga lobo at ipinagutos na atikihin ang oso. Sinunggaban niya ang bata na naging dahilan ng pagkahulog nito sa bangin. Bago ito tuluyang mahulog, nahawakan ni Feifei ang lubad na kinakapitan ng bata at iniligtas ito upang hindi tuluyang malaglag. Inatake ng pinuno si Feifei, ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin niyang pinigilan ang lubad na hawak ng bata. Lalapitan sana siya ulit ng hari nang napigilan ito ng mga pana mula sa mga taong dumating. Dahil dito, nagsimulang tumakbo ang mga lobo palayo. Nagbabalak sana si Lin na iligpit ang sugatang lobo, ngunit pinigilan siya ng bata at sinabing siya ang nagligtas sa buhay nito. Samantala, nakasama na rin muli ni Briar ang kanyang kapatid at si Vic, at bumalik na sila papunta sa nayon. Nagpapagaling si Feifei habang pinag-uusapan ng mga bida ang kanilang mga karanasan sa kagubatan. Nagpatugtog si Vic ng musika, at ito ang naghatid sa kanila ng kasiyahan. Tinuruan rin niya ang mga tao doon ng ilang modernong paraan ng mga bagay. Nang tuluyan ng gumaling si Feifei ay nagpaalam na sila sa nayon upang tulungan siya sa paghahanap sa courage fruit. Sa gabi, habang natutulog ang lahat, narinig ni Feifei ang ungol ng hari ng mga lobo, kaya't lumakad siya upang hanapin ito. Sinaway ito ng hari dahil sa pagkampi sa mga tao at pagsuway nito sa kanilang grupo. Upang makabawi, hiningi ng hari na itraidor ni Feifei ang kanyang mga kaibigan upang matanggap siyang muli sa kanilang grupo, pagkatapos ay umalis na ito.
Kinabukasan sinusundan lamang ni Vic at ng mga oso si Feifei papunta sa isang talampas kung saan naghihintay ang mga lobo. Ngunit pagdating doon ay pinasok nila ang kabilang daan upang malinlang ang mga kalaban at tuluyang tumakas. Hindi nagawang traidori ni Feifei ang kanyang mga bagong kaibigan at sa halip ay ibinahagi nito sa kanila ang plano ng mga lobo. Nang makaalis sila sa talampas, pinasalamatan siya ni Briar sa pagliligtas ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa puno kung saan pinaniniwalaang naroroon ang prutas. Sumakay si Vic at Bramble sa isang pagong at nagpahabol ito sa malaking ibon na nagbabantay sa puno. Sa kabilang banda, nagmadali namang umakyat si Feifei at Briar sa malaking puno. Nang makaakyat sila sa tuktok, agad nilang hinanap ang prutas ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakitang bunga kundi mga itlog lamang ng ibon. Sinubukan niyang kainin ang isa sa mga itlog at umasa na ito ang bunga, ngunit pinigilan lamang siya ng kanyang kaibigan. Labis na nadismaya ang batang lobo at umiyak na lamang. Ipinahayag niya kay Briar ang tungkol sa pagkalisan ng kanyang kapatid dahil sa kanya. Tinanong niya ang oso kung paano maging matapang, at sinagot siya nito sa pamamagitan ng pagsalaysay ng kanyang nakaraan kasama ang kapatid. Nang mawala ang kanilang ina, takot rin ito, ngunit kinailangan niyang maging malakas at matapang upang protektahan ang kanyang batang kapatid. Dinagdag din niya na balang araw malalaman din ito kung paano maging matapang. Habang nag-uusap, nakaramdam sila ng malakas na pagyanig ng lupa at nakitang sumasabog ang isang bulkan. Tumigil ang ibon sa paghabol kina Vic at Bramble at lumipad patungo sa kanyang pugad at inilikas ang kanyang mga itlog. Lahat ng mga hayop sa paligid ay nagsimula na ring tumakbo para sa kanilang buhay. Dahil dito, nagpasya ang mga bida na ito na ang tamang oras para umuwi, kaya't agad silang nagpaalam kay Feifei at tumakbo upang hanapin ang kuweba. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang grupo ng mga lobo upang harangin sila. Agad sumigaw si Feifei mula sa malayo at natatakot na dumaan sa gitna ng mga lobo. Nakiusap siya sa hari na huwag nilang saktan ang kanyang mga kaibigan at siya na lamang ang kunin nila. Sa kabila nito, nagalit ang hari kay Feifei sa paglalakas loob nitong pumagitna sa kanila ng kanyang biktima. Sinabihan siya ni Briar na huwag nang magpakumbaba sa harap ng hari dahil wala ring silbi yun. Iniutos ng hari sa mga kawal nitong lobo na atikihin sila, ngunit naantala ito nang dumating si Lin at ang kanyang mga kasama mula sa nayon. Nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng dalawang magkaaway na grupo sa gitna ng pagsabog ng bulkan. Nagpatuloy ang labanang ito hanggang sa ilang sandali, biglang gumalaw ang lupa at muling sumabog ng malakas ang bulkan at nagpaulan ng mga bola na apoy patungo sa kalupaan. Isang malaki at nag-aapoy na bato ang lumipad malapit sa kanila at nagdulot iyon ng paghiwalay ng lupa. Nakaligtas ang tatlong magkaibigan at si Feifei habang si Lin at ang mga kasama nitong taga-nayon ay nakatayo sa malapit ng gumuhong lupa. Napagpasyahan ng mga oso na putulin ang isang puno upang makatawid ang mga tao. Ngunit biglang dumating ang grupo ng lobo mula sa likuran at sumugod sa kanila. Nakita ni Briar ang mga ito at kinuha ang isang kahoy upang labanan ang mga sumasalakay sa kanila, habang sina Bramble at Vic ay nagmadaling putulin ang puno. Lalo pang lumakas ang pagputok ng bulkan, at muli na namang lumipad ang malalaking bola ng apoy. Tumalon ang hari sa mga bitak ng lupa upang atikihin si Feifei. Sunod niyang sinunggaban sina Vic at Bramble at sinira ang mga sandata upang matigil ang pagputol nila sa puno. Sinikap ng bida na tulungan si Feifei, ngunit pinigilan ito ng ibang mga lobo. Dahan-daang lumapit ang hari kay Feifei at tinatawag siyang traidor. Napaatras ang batang lobo patungo sa gilid ng bangin at muntikan ng mahulog. Nakakapit lamang ito sa bato habang tinatawag siya ng hari na duwag at lubos itong nagpatangay sa kanya. Sa kabila nito, pinalakas ni Briar ang kanyang loob at sinasabi sa kanya na hindi siya duwag kundi ang pinakamatapang na kanyang nakilala. Ang mga salitang ito ay nagbigay lakas kay Feifei habang natatandaan niya ang mga oras na kasama si Briar. Dahil dito ginamit niya ang kanyang lakas at inatake ang hari at napabagsak ito. Pagkatapos noon, sama-sama silang nagtulungan upang mapabagsak ang punong makakapagligtas sa kanilang mga kaibigan. Nang subukang pigilan yun ng hari, inatake siya ni Feifei at nahulog silang dalawa sa bangin. Itinumba ni Briar ang puno at tumakbo ito patungo sa dulo ng bangin kung saan nahulog ang kaibigan at umiyak dahil sa nasaksihan. Ngunit, makalipas ang ilang sandali ay lumitaw si Feifei mula sa kadiliman, at nagdiwang ang lahat ng malamang maayos pa pala ito. Samantala, sa pagkawala ng kanilang hari ay tumakbo na palayo ang mga lobo.
Nang matapos na ang lahat ng kaguluhan, tuluyan ang nagpaalam sina Vic at ang mga oso sa mga taga-nayon. Nagkaroon rin sina Briar at Feifei ng emosyonal na sandali habang nagpapaalam sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng iyon, pumasok sila sa kuweba kung saan sila'y napaligiran ng kumikinang na mga butterflies na nagdala sa kanila pabalik sa kasalukuyang panahon. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.